Good day guys! Nandito tayo ngayon sa rush hour sa Palok, Metro Manila dahil meron na namang bagong motor si Euromotor. Kung naghahanap ka ng compact, murang motor sa cash or sa installment, matipid lang sa gasolina, very low lang yung kanyang maintenance, ay ito na yung motor na para sa'yo. Ito si Peak 110. Yung kanyang details, tutukan mo dahil i-check lang natin yung kanyang specs, features, and also the price. Karamihan sa atin ay gustong magkamotor. Ang rason naman kadalasan ay upang ma-experience natin ang convenient mode of transportation. Gamit-gamit mo ang dream bike mo. Yun nga lang minsan ay hanggang dream na lang dahil sa sobrang taas ng presyo at pati ng installment. Ang magandang good news naman ay hindi ka na mananaginip ng gising dahil kayang-kaya mo nang magkaroon ng motor na good quality at low price. Sa usapang presyo, alam nyo bang mas mura na ito ng 3,000 pesos kesa sa dating lumabas na step-by-step 110? Yun po yung motor na kamukha nito pero yun po ay naka-valve type. Samantalang ito ay mas mababa yung presyo pero naka-LED na at meron pa siyang daytime running light. Mag-start tayo ng pag-check dito sa kanyang front wheel. Kung mapapansin ninyo, ang mga parts nito ay kamukha na ng Wave. Ibig sabihin lang yan ay kung magpapalit tayo ng mga parts at gusto nating magdagdag ng mga accessories, marami na tayong pwedeng mabili sa online market o kaya sa mga shop. Meron tayong tire size na 2.25 by 17. Ang brand naman na ginamit para sa kanyang rubber ay Yuan Xing. And since ito po ay naka-wire spoke ay hindi pa po ito tubeless. Tube type pa po ang motor na ito. We have also stopping power na drum brake. Naka-cable naman po yung kanyang speedometer reader. Sa atin naman pong front suspension, ito po ay naka-telescopic fork. Kulay itim na rin po ang kanyang suspension. Kung papansinin naman natin yung kanyang fender, ang extension po nito dito sa kanyang likod ay mahaba na rin. Sa design naman ng kanyang fender ay straight line na puti para sa color red. Pero sa color gray at color black, yellow-green naman siya. Yan po ang tatlong colors available para kay Peak 110. Mapunta naman tayo dito sa kanyang left side. Ayan po yung kanyang itsura. Simpleng-simple, napakalinis lang din tignan. Ito naman ang view ng motor na ito kung sa left side ka naman tatayo. Ayan ang makikita mo, may decals lang na kulay puti, Euro at may bundok. Kung papansinin mo nga dito sa kanyang left side ay wala po siyang lever kasi nga po ito po ay semi-automatic. Bababa naman tayo dito sa kanyang gear pedal. Ayan po yung kanyang itsura. Maganda yung bawat end nito dahil may rubber, lalo na yung panlikod ay malapad. Para naman po sa mga bago lang sa pagmumotor, ang semi-automatic po ay hindi na ginagamitan ng clutch lever. Kung mag-shift ka ay tapak ka na lang ng tapak sa kanyang gear pedal. Napansin ko nga dito sa kanyang undercowling, meron na siyang tornilyo. Maganda yan, iwas pagpag or vibrate katagalan. Puntahan naman natin itong kanyang cockpit. Ayan po yung kanyang itsura. Modern na rin yung kanyang looks. Goods na rin yung quality ng mga buttons na naka-install sa kanya. Damhin naman natin itong kanyang rubber grip. Saktong-sakto lang sa ating kamay. At yung kanyang tip end po ay plastic. And then yung mga buttons na makikita natin ay itong kanyang high and low beam. Nandito rin po yung kanyang busina, yung turning lights button at yung kanyang choke na magagamit naman during cold start kung nahihirapang umandar. Sa kanya naman pong meter panel ay hindi pa po siya digital pero yung mga fonts niya ay malalaki na rin. Pero nandyan naman na yung mga essential na kailangan natin gaya ng fuel gauge indicator, turning lights indicator, high beam indicator, nandyan na rin yung kanyang speedometer, odometer, at gear indicator. Lumipat naman tayo dito sa kanyang right side. Ayan po yung buttons na makikita natin, dalawa lang po. Yung switch ng ating headlight dahil hindi pa po ito automatic headlight on. Nandyan din yung ating push button para sa ating electric starter na very essential naman yan lalo na dun sa may mga masasakit ang tuhod. Super lambot ding pigain nitong kanyang throttle. Lumipat naman tayo dito sa kanyang upuan. Kung mapapansin natin, single tone lang po ito. At dito sa kanyang ilalim, wala pa pong spring or stopper itong kanyang upuan. Nandito naman yung kanyang fuel tank na 5 liters yung kanyang fuel capacity. Meron din namang maliit na compartment para sa ating mga important documents. At ang claim for the fuel consumption, meron tong 53 kilometers per liter. Ito naman ang itsura ng kanyang right side sa may bandang tambucho. Kung mapapansin ninyo ay naka-stainless chrome na yung kanyang heat guard. Hindi lang hanggang sa footrest ng ating backride kundi hanggang doon sa kanyang makina. And speaking of makina, dahil nga nandito na tayo, pag-usapan natin yung kanyang engine type. Single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2-valve, air-cooled pa rin po ito at siya po ay naka 4-speed. Sa kanya naman pong maximum horsepower ay meron po itong 4.8 kW at 8,000
6,000 RPM. Doon naman sa kanyang maximum torque ay 6.8 Nm at 6,000 RPM. Sa kanya naman pong bore stroke ay 52.5 by 49.5 mm. Ang exact displacement naman po nito ay 107 cc. Compression ratio ay 9.7:1. Isa lang sa downside na nakita ko sa kanya dito sa kanyang pillion footrest ay nakakabit dun sa kanyang swing arm. Sa kanya naman pong side fairings, ayan po yung ating makikita. Bumaba naman tayo dito sa kanyang suspension, kulay itim po yung makikita nating spring dyan. Yan po ay adjustable at naka-dual shock po siya. Sa stopping power naman ng ating motor dito sa kanyang likod, yan po ay naka-drum brake. At sa size naman ng ating gulong ay 2.50 by 17. Ito naman po ang kanyang taillight. Kulay puti po yan, buo, mukha na siyang aftermarket at kung bubuksan mo naman yung kanyang compartment ay dyan mo po siya sususian. Lahat po ng kanyang ilaw ay LED na. Isa nga sa nagustuhan ko dito ay naka-projector light na rin yung kanyang headlight. Mas maliwanag at buo ang buga ng kanyang ilaw. Ihabol na rin natin ang itsura ng kanyang USB type na charging port at may compartment siyang maliit at yung kanyang namang ignition ay traditional mechanical key pa rin. Nandito naman tayo sa ating final stage guys. Ito yung ating look test or yung ating comfort test. Ay grabe, napakagaan niya. Ito pala ay nasa 80 something or 85 kilograms lang. So napakagaan niya. Very compact lang din, pang daily talaga, no? Kung ito yung motor na hanap mo, pwede i-consider mo itong si Peak 110. Check muna natin yung suspension niya. Pagsakay ko, yung unang naramdaman ko sa kanya, yung lambot ng kanyang upuan. At syempre, yung suspension niya sa kanyang likod, napakalambot. Yan, naglalaro lang siya. At kung pang-angkasan naman, ay okay lang din. Mahaba pa yung upuan ng ating back ride. Tapos yung ating front brake, yan, makapit rin siya kahit na naka-drum brake pa rin siya. Same dito sa kanyang likod, drum brake pa rin. Ayan yung ating itsura, no? 5.6 tayo. Gawin nyo na lang po akong reference kung gusto nyo bumili ng ganitong motor. Ayan, flat-footed pa rin tayo. Medyo bend pa nga yung ating knee. Ganda ng ating itsura dito. Kahit na mas matangkad ka ng konti sa akin, ay meron pa rin siyang legroom. Ayan, maluwang yung ating legroom para sa ating turning radius. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay yung kanyang down payment. Napakababa nung kanyang down payment, 3,500. Makamasa talaga. Meron ka ng 110cc na motor. And of course, hindi naman compromise yung kanyang mga fairings kasi kung makikita mo to in actual, maganda yung quality ng kanyang fairings. Hindi naman siya basta-basta mag-fade or magka-crack. Saka kung titignan mo siya, presentable naman siyang tignan. Ang SRP naman po natin dito is 39,900 pesos. At kung gusto mo naman po ng installment, ang pinakamababang down payment po nito is 3,500 pesos. Magmamante ka naman ng 3 years ng 1,700 pesos. Ibig sabihin kung dadagdagan mo pa yung kanyang down payment, halimbawa 5,000 ay mas bababa pa yung kanyang maging monthly, possible nasa 1,600 or 1,500. Kaya naman para sa akin sa mga nagbabudget ay okay na okay to. Pasok na pasok. Pero para naman po sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman po si Peak 110 para sa inyo? Ang inyo naman pong nasa isipan, pa-comment naman po doon sa comment section below. At sana po nag-enjoy kayo sa ating vlog. At doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe po sa ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook and TikTok na yung link po ay nandyan sa description sa baba. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!